Third years, naririnig ba ako? So, ayun na, sige. Balita ko, medyo nag-overtime sa QS. Pero okay lang yan. Wala namang problema. So, sige. Tuloy lang natin yung sample problems natin. So, natapos tayo dun sa problem 1, no? Yung medyo mahabang part. So, dito naman sa problem 2, hindi naman tayo ganun masyadong magdurusa, no? So, hindi ko naman sinasabing maikli lang yung solution, pero mas maikli siya compared dun sa last meeting. So, sige. I hope ready na. No? So, sige. Basahin ko yung problem. So, sabi daw, the plate, 12.5 mm by 140 mm is connected to the gasket with 420 mm diameter, 8325 volts. So, highlight natin yan. Ang importante dito, ito. With thread not excluded from shear plane. So, bakit importante yan? Punta tayo dun sa mga table natin. Ito. So, sabi daw, A325, di ba? So, ibig sabihin, titingin tayo dito sa dalawa. Ayan. So, sabi daw, dun sa problem is, ano sabi sa problem? Threads not excluded. So, not excluded siya. Balik tayo dito. Ayun, not excluded from shear plane. So, ibig sabihin, ito yung i-consider natin yan. No? Bali yung FNT natin, 620, FNB, 372. I hope okay tayo doon. No? So, FNT 620 372. Sulat natin. 620 372. So ito yung FNT, ito yung FNB. Okay? So next. Basahin natin yung next statement. Sabi daw, all plates are A36 steel. So wala namang masyadong ano doon. So, sabi daw, determine the adequacy of the bolt spacing and edge distance. So, aside from that, i-compute daw natin yung maximum safe live load. Maximum safe live load. Tapos, nabanggit dito, based on bolt shear and plate bearing lang. So, ibig sabihin, kapag sinabi sa problem na ganyan, based on bolt shear and plate bearing, di ba ang step natin, una, check mo yung sa plate, no? Yung sa plate, meron tayong mga criteria dyan. Tama, kung naalala nyo. Tapos, i-check natin sa bolt. Meron din tayong criteria dyan. Tension, shear, tsaka bearing, di ba? So, ibig sabihin, etong part na to, hindi na natin i-consider sa problem 2. No? Kasi sabi niya, i-design lang natin yung connections based sa bolt shear and plate bearing. So, ibig sabihin, base lang dito, tsaka dito. So, in short, medyo maikli yung solution natin. Kaya ganun. No? Pero, in reality, no, when designing, kamukha siya ng problem 1. So, consider natin lahat ng possible failures pag nagde-design tayo. Anyways, so let's proceed. Hayaan muna natin yung sa maximum safe live load. Balikan natin yan. Focus muna tayo dun sa bolt spacing tsaka edge distance. So, sige. So, bolt spacing tayo.
So sa ball spacing, paano natin chine-check yung adequacy ng ball spacing? Ito, hindi ko to na-include sa module. No? So paki-include. So yung ball spacing natin, dapat it is greater than or equal to 2 and 2/3 ng diameter ng ball. So, paki-take note ito. Anyways, kapag in-screenshot nyo, kasama naman yan. Pero yan yung kino-compare natin. So, sige, let's check. No? Check natin sa figure. So, yung ball spacing na tinutukoy ko dito is yung from center ng isang ball papunta dun sa center ng isang ball. So, ibig sabihin, ito yung ball spacing natin. From center ng ball to center ng ball. At the same time, baka may magtanong, no? Sir, di ito niyan. From here, zoom ko. Baka may magtanong niyan. From here, sir, hanggang dito, ball spacing pa rin to. Tama ba? Tapos, sir, from here, ulit, hanggang dito, ball spacing pa rin yan. Tama ba? No? So, actually, tama yan, ball spacing yan. No? Pero, ang kino-consider natin dito is yung kung saan papunta si force. No? So, saan ba magkakaroon ng shear and bending? So, kapag in-apply itong force na to papunta dito, magkakaroon tayo ng contact dito. No? Tama ba? Oo. Magkakaroon tayo ng contact dito. So, that is between the ball and the plate. Tama? Or wait lang, baligtad pala. Sorry. Dito pala. Okay. And dito siya. Sorry. So, kasi ang mangyayari, for example, ito yung ball, ito yung butas. Kapag hinila natin yung plate, ang mangyayari is etong bilog na to na malaki, yung butas, uusog din papunta kung nasaan yung force. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng contact somewhere here. No? So, ayun, kamukha siya dito. So, ayun. Tapos, pagdating naman sa shear, wala namang problema. Basta perpendicular, ay parallel lang sa force, yung kino-consider nating area. So, anong gusto ko sabihin dito? Yung ball spacing na tinutukoy natin is always parallel dun sa applied force or applied load, no? So, sige, sulat natin para di kayo malito. So, yung ball spacing always parallel to the load. Ayan. No? So, I hope alam niyo yung symbol na to, no? So, parallel to. Baka sabihin nyo, 11 to the load. Anyways, so let's continue. So, based sa given natin, ano yung given natin ball spacing dyan? So, ayan yung ball spacing, no? So, that is 70 mm. So, sabi natin ball spacing na lang is equal to 70 mm. I-check natin yan kung adequate ba yung spacing ng balls natin. Kung nasa minimum ba. Ano ba yung minimum natin? Ito, no? Si 2/3 na dB. So, kukompute natin yan. Bali, that is 2/3 ng ano yung diameter ng bolt natin? Ito siya. Or 20 mm diameter bolts. So, 20 mm. Bali, this is 20. Then, compute natin. 2. Paano ba yung 2 and 2/3? Hindi ko alam, no? So, 2 plus 2/3 na lang. 2 plus 2/3 multiplied by 20.
So answer is 53.33. So 53.33 mm. So ano makakonclude natin dito? Yung 70 is greater than 53.33. Therefore, safe yung bolt spacing natin. So, take note kapag bolt spacing, no, mas prefer natin yung malayo yung bolt sa isa't isa. Kasi kung naalala nyo nung module 2, di ba? Kapag meron tayong mga ganyan na bolts, so kapag mas malapit sila sa isa't isa, mas prone silang magkaroon ng staggeredness, no? Yung mga diagonal cracks. So as much as possible, nilalayo natin sila. Pero meron tayong minimum. Ito siya, no? Yung 2/3 ng dB. So again, kapag mas malaking bolt spacing, mas safe tayo. Yun lang. Pero kapag ang nangyari, no, baka may magtanong, sir, what if ang given na bolt spacing natin is 50 lang, 50 mm. So, i-design natin yan. Ibig sabihin, papalitan natin ng minimum. Yung i-adapt natin is 53.33. Pero kung investigation ng problem, not safe na tayo. No? Ibig sabihin, i-redesign natin. So, a-adapt lang natin yung minimum. Ito. No? Pero since in this case, mas malaki yung given, wala tayong masyadong problema. So, safe siya pagdating kay bolt spacing. So, I hope nagigets yun. So, next naman, ano yung tanong? Edge distance naman. So, edge distance tayo. Edge distance. So, sa edge distance, ano yung tinutukoy natin dito? Zoom ko ulit. Yung edge distance is, ang definition niyan, it is from the edge papunta sa center ng or centroid ng butas. No? So, ibig sabihin, ito yung edge distance natin. Eh di sir, pwede din ganito. No? Sabi mo, from edge. Eh. So, actually, pwede din yan. Pero ano nga kasi kino-consider natin? Always parallel dun sa applied force. No? So, ibig sabihin, this is edge distance. Tama. Pero hindi yan yung considered sa problem natin. Ito lang, no? Yung isang to. So, sige, let's proceed. So, ano ba yung given na edge distance? So, that is 35 mm. Edge distance is 35 mm. So, ayan. So, saan natin ko compare naman itong edge distance? So, itong edge distance, meron tayong specific table. So, punta natin yung table. Ito. So, sabi daw, meron tayong minimum edge distance from center of standard hole to the edge of connecting parts. So, ito lang, no? Bali, naka-base lang yung minimum edge distance sa bolt diameter. So, meron tayong mga list ng diameter ng bolts dito. Then, meron tayong dalawang criteria. So, check natin, saan ba under yung problem natin. Nung asking diameter ng bolt, ayun. No? So, that is 20 mm. So, check natin. Balik tayo ulit dun sa table. Ayan. No? So, in short, dito lang tayo mag-focus. Yan. Sa data na to. No? 20 mm bolt diameter. So, sir, okay. Marunong naman kami tumingin yan. No? Kaso ang problema lang namin, sir, di namin alam ano yung pipiliin namin. Shear edges ba or rolled edges? No? So, ganito yan. Kapag, paano ko ba explain to? Kapag nagde-design tayo, no?
chine-check natin yung chine-check natin yung adequacy based dun sa edge distance. So, consider natin always, no? Consider natin always is etong part na to. So, explain ko lang, no? Baka di nyo rin maintindihan, pero explain ko pa rin. So, for example, meron tayong plate dito. Yan, plate. Tapos meron tayong bolt. Meron tayong bolt dyan. So, ano to, no? Cross-section. So, ang mangyayari kasi, yung shear edge dyan is etong part na to, yung bandang gitna. Shear edge. Tapos, yung rolled edge naman is etong part na to. So, wala namang specific distances yan. Rolled edge. RE. No? So, wala namang specific distances yan. Ang ano lang dito, mas nag-govern kasi yung rolled edge. Kasi nga mas maliit na lang yung area na ko-consider. No? Compare sa shear edge, yung +2 ni shear edge is nasa gitna, so masasalo niya lahat ng loads. Unlike kay rolled edge, ayun, no? Mas maliit yung area niya, so mas critical siya, kumbaga. No? So anyways, baka hindi nyo naman naintindihan, no? Basta tandaan nyo na lang, eto, rolled edge, kapag nagde-design. So ibig sabihin, yung value ng edge distance dapat natin is not less than 26. So, balik tayo. So, dapat daw it is not less than 26. Kaya lang. May question ba? Yes, Ralph? Sir, pwede pong matanong, paano po nakuha yung 53.33, sir? Okay. Balik tayo. So, ito, no? 2/2 ng 2/2 ng diameter ng bolt. So, pili ko sa pagkakalkyo lang, no? Kasi ibig sabihin ng 2 2/3, 2 plus 2/3. No? Ganyan siya in-input sa calcu. Yung 2 2/3. Nag-gets ba? No? Ano kasi ito eh? Ano tawag dito? Improper fraction ba? Nung elementary? No? Elementary days natin? Or proper fraction? I don't know. No? Proper yata. Kasi ang improper, etong 8/3. So, ibig sabihin, this is equal also to 8/3. No? So, either yan na lang siguro tandaan nyo or 2 2/3. It doesn't matter. So, times 20, yun na yan. So, ayan siya. 53.33. So, I hope nagigets na. No? Hindi nyo siya input ng 2, tapos may fraction kayo. 2 2/3. Yan, ganyan. Hindi siya ganyan. No? So, ang nangyari dyan is minultiply niya lang ganyan. No? So, hindi siya ganyan. This is whole value. Kumbaga, 6/3 plus 2/3. Ganun siya. Ito yung 2. So, I hope clear yun. No? Basta, sige, tandaan nyo na lang siguro 8/3 para hindi kayo malito. Or 8/3 TB. So, anyways, kung anong prepare nyo, yun na lang. So, going back, I hope okay na yun, Ralph. No? So, sige. Going back sa edge distance naman. So, ayan. Ang target natin is mas mataas or equal kay 26 mm. So, yung given naman natin is 35. Mas mataas siya kay 26. Therefore, safe tayo pagdating sa edge distance. No? So, same scenario. Kapag, for example, yung given na edge distance sa atin is 25, mas maliit siya sa 26, tama? So, therefore, not safe siya.
Tapos, ang i-consider nating spacing nun, yung minimum. Pero in the problem, safe naman siya. Mas malaki yung edge distance na given compare sa minimum. So I hope clear yun. No? So okay na yung sa adequacy ng spacing natin and distances. So next niyan, proceed tayo sa maximum safe live load. So dun sa second question na. So sabi daw based on bolt shear and plate bearing. So sige, let's start. So okay na. So before tayo nagsosolve ng shear and bearing, chine-check muna natin yan. Kailangan kasi yung mga ginagamit nating dimensions or spacing or distances nasa minimum. Above minimum or minimum. So ayun, obligado tayo talagang i-check to. Start ng problem. So sige, let's start. Start tayo sa shear. Sa shear, ano kasing formula? Tayo. Dalawang formula natin, shear. Tensile, wala naman. Since wala tayong given na tensile load dito. Shear lang yan. So, ano kasing formula? FNDAB. So, ano na lang? PN, instead na RN, PN na lang para consistent tayo. PN is equal to FNB multiplied by total area ng bolts. So, sige, let's substitute. FNB natin is, ito, 372. 372 multiplied by area ng bolts. So, pi over 4 multiplied by diameter ng bolt multiplied kung ilang bolts sila. Ilang bolts ba naka-apply dito? 4. So, ibig sabihin, multiply pa natin to ng 4. So, ayan siya. Calculate natin. 372 multiplied by pi over 4 20 squared multiplied by 4. So answer is in kilonewtons ko na siya isusulat, Bali PN is equal to 467.47. So this is in kilonewton. So ibig sabihin, this is one of our checklists. Kailangan pa nating i-check yung sa bearing, Kapag kung sino ang pinakamalit sa dalawa, yun yung mag-govern. So, okay, Yung sa shear part, I hope wala masyadong problema dito kasi that is, area lang ng bolt. Wala namang masyadong magiging error dito. Kumbaga, possible lang maging error dito yung pag-identify ng FNB. So, yun. Sige, next tayo. Punta tayo sa bearing. Sa bearing, ano nga kasi kino-consider natin sa bearing? Yung L sub C, di ba? So, L sub C ang kino-consider natin. Pero, let's try to zoom in. Zoom in natin. Ayan. So, dito, kamukha nung dun sa last module, iba yung bearing, iba yung capacity ng 2 bolts na to, iba yung capacity ng 2 bolts na to. Kasi magkaiba sila ng LC, Ito yung LC niya. So, magkaiba yung capacity nila. Nag-gets na. Sige, lagay natin. Ayan. So, start tayo. Labelan ko to ng 1, 2, 3, 4. So, start tayo ulit sa 1 and 2. Start tayo sa bolt 1 and 2. Bolt 1 and 2. Ano yung L sub C natin? L sub C is
35, makikita nyo 35, no? Ito yon. Ito yung L sub C. So, that is 35 minus kalahati ng diameter ng butas. So, that's right. 35 minus diameter ng butas is, check natin. Diameter ng bolt, 20. Diameter ng butas is 22. No? So, sige. Ito na, medyo nakakalito lang, no? Kasi involved na yung diameter ng bolts sa diameter ng butas. So, magkaiba yun. So, 22 multiplied by 1/2. No answer dito? 35 minus 22 times 0.5. Oops, baka magpenda siya. 0.5. So, that is 24 mm. Saan kasi natin kina-compare to? Sa 2 dB. Tama ba? I-check ko lang. No? Yun. Si LC, kino-compare sa 2 dB. So, sige. 2 dB is 2 times 20. That's equal to 40 mm. So, therefore, LC is less than 2 dB. So, meron tayong specific na formulang gagamitin dito. Pero, check natin yung problem. Sabi daw sa problem, deformation at both holes is a design consideration. So, balik tayo dun sa table. Nasa non-table? Hindi yan. Hindi pala table. No? Dun sa module natin. So, sabi daw, consideration siya. No? So, ibig sabihin, mag-under tayo dito. Hindi natin gagamitin to. Hindi natin gagamitin to. No? So, eto lang yung ipo-focus natin yan. So, since yung L sub C natin is 24, ba? O yan, 24. Tapos yung 2 dB natin is 40. So, less than and equal siya. So, ibig sabihin na gagamitin natin is itong formula na to. Less than kasi yan. So, 1.5 LCTFU. Rewrite ko lang. Therefore, Pn is equal to 1.5 LCTFU. So, substitute 1.5. LC natin is 24. Thickness natin, ang thickness ng plate is 12.5. So that's 12.5. Multiplied by FU, sinabi naman 836, so that is 400. Ano answer dito? 1.5 times 24 times 12.5 times 400. So answer is 180 kilo Newton. This is for bolt 1 and 2. No? So ibig sabihin yung bolt 1, 180 kilo Newton. Yung bolt 2, 180 kilo Newton. So, ayun, no? So, ulitin lang natin itong step na to considering bolt 3 and bolt 4. So, bolt 3 and 4. Yung LC natin is, check natin sa figure. So yan, 3 and 4. Yung LC natin yan is 70 minus kalahati ng butas minus, or ulit, 70 minus kalahati ng butas minus kalahati ng butas. No? So, balik ako doon sa baba. Ayan, so LC natin, again, 70 minus yung diameter ng butas, 22, kalahati plus kalahati. So, in short, this is 1/2 plus 1/2, it is 1. So, 70 minus 22, that is equal to
48 mm. Eh ano yung 2 dB natin? 2 times 20, this is equal to 40 mm. So therefore, yung L sub C natin, mas malaki compare sa 2 dB. So, i-check natin dun sa table kung ano yung gagamitin natin. Ayun. So, oops. Ayan. So, dito naman, 48 siya. Ito, 40. So, may question ba? Yes, Ray? May question? Okay. Siguro, dito tayo sa malinis na figure. So, yung L sub C, yung kanina clear tayo, no? Ito yung L sub C. Oops. Ito yung 35 minus 22 multiplied by 1/2. Ito yun. No? Tapos naman, ito yung next na kinukuha natin. So, ibig sabihin yan, 70 minus 22, 1/2 plus 1/2. Paano yun? No? Ayun, ayan. So, nangyari dito, eto kasi, this is 35. Tapos meron tayo natirang kalahating volt dito. Nagigets ba? Kaya minus 22 times 1/2. Tapos pagdating naman dito, yung 70 kasi that is center to center. So merong matitirang kalahati dito, ayan. Merong matitirang kalahating butas dito. So kalahati plus kalahati, yun yun, 1/2 plus 1/2. Pinakita ko lang. Pwede ko namang sabihin kasing isang buo lang. Pero baka mas malito kayo. At least yan, 1/2 plus 1/2. Nakita nyo saan galing. So, ayan siya. I hope okay na yun. Sana okay na yun, Ray. So, let's proceed. Okay, sige. Okay, next tayo. Sana, naligaw na. So, dito pala tayo. I-check natin kung anong gagamitin nating formula. So, that is greater than, mas malaking LC natin. Therefore, gagamitin natin yung sa baba. No? It's 2.4 doubtful. So, PN, this is 2.4 dB PFU. So, substitute tayo 2.4 diameter ng bolt, no? 20. Take note, hindi butas yan. Times thickness, 12.5. FU natin is 400. So, no answer dito? PN is equal to 2.4 times 20 times 12.5 times 400. Answer is 240 kilonewton. So this is for bolt 3 and 4. So kung makikita nyo, mas malaki yung capacity ni 3 and 4 kasi mas malaki yung LC niya. No? So, yun yung concept natin. Kapag mas malaking spacing, mas matibay yung connection natin. So, okay. Ano next step natin yan? I-add natin lahat yan. So, PN is equal to PN1 plus PN2 plus PN3 plus PN4. So si PN1 and PN2 equal lang yan na 180. So 180 plus 180 plus si 3 and 4 naman equal lang yan na 240. 240 plus 240. So anong answer dito? 180 times 2 plus 240 times 2. So that is 840 kilonewton. Ito yung capacity natin for
bearing, no? 840. So, i-compare natin yan dun sa shear. Sino mas mababa? 840 or 467? So, malamang, yung mag-govern yan, PN is equal to 467.47 KN. No? So, yan yung P sub N natin. Ano next step niyan? Next step is apply natin yung load. Apply natin yung design natin. No? So, wala namang sinabi dito na i-apply kay LRFD and ASD, pero i-apply natin siya. No? So, sige. LRFD and ASD, no? Pero ang gagawin ko ngayon, nung last problem is ASD ang kinonsider ko. Ngayon naman, LRFD ang ko-consider natin. So, see. So, pagdating kay LRFD, anong value ng PU natin? Anong factor natin? Check natin. So, this is for bearing. No? Hindi naman nag-govern si bearing, so punta tayo kay shear. So, same lang naman sila. Ang value for LRFD is 0.75. So, ibig sabihin, 0.75 PN. So, direct sub ko na yan. 0.75 times 467.47. So, that's 350.60. 350.60 kilonewton. So, ibig sabihin, ito yung capacity ng connections natin based lang sa shear and bearing. Yan yung capacity niya. No? Kaya kaso hindi naman ito yung pinapahanap. Ang pinapahanap, maximum safe live load. No? So, ibig sabihin, hinahanap yung LL. Given tayo ng DL, which is 70. So, I think alam niyo na saan papunta to. So, anong asim formula for factored load natin sa LRFD? 1.2 DL plus 1.6 LL. Diba? So, yung PU natin, isa-substitute lang natin dito. Kasi, ang kinukuha natin, maximum safe. Ibig sabihin, yung kaya lang ng capacity. Kaya i-equate natin siya. So, sige, 350.60 is equal to 1.2. Yung dead load natin, given yan, 70. Double check ko lang. Ha? Ayun, 70 kilonewton. Ito siya. 70 kilonewton. Then, next, plus 1.6 LL. So, kunin natin yung LL. Mangyari niyan, yung ako mag-shift solve. No? So, transpose natin to. So, 350.60 minus 1.2, 70 is equal to 1.6 LL. So, divide both sides by 1.6. Makukuha natin yung LL. So, 350.60 minus 1.2 multiplied by 70 all over 1.6. So, answer is 166.63 kilonewton. Yung maximum safe live load natin. So, ito na yung final answer natin yan. So, tatlo yan, no? Yung unang part, fault spacing, safe. Pangalawa, edge distance, safe. Pangatlo is etong live load. So, oops. Ayan. So, sige, may questions ba? Zoom out ko na. Kalat pala. Anyways. So, sige, you can take screenshot. Pwede na. Wala bang question?
Okay na to So, next tayo. Yes. Kenneth, may question? So yung pong pagkuha nung LT, lagi po ba siyang mag-start dun sa left side po ba? Lagi siyang opposite sa applied force. So, kung makikita nyo dito, yung applied force natin is dito banda. No? Kaya yung kina-consider natin yung sa opposite side. So, ganun siya lagi. No? Okay, thank you po. See. So, okay no? Na-screenshot na to. Next naman, ayan. Edge distance. So, paki-screenshot. So, okay. Next. Volt 1 and 2, okay siya. O, sige. Sama natin yan. Sige, paki-screenshot. Tapos, next tayo. Oops, wait lang. Ayan, paki-screenshot. So, ayun no. Etong part na to, medyo magaan pa. So, madadali lang kayo dito, most probably, sa pag-identify ng given sa table. Nung una yon, kasi yung formula, meron naman kayong kopya. So, kung apply nyo lang. Yung mahirap lang dyan, anong gagamitin yung mga FNB, gano'n. Then, ano ba yung consider na edge distance na minimum? Yun lang. So, then the rest, kaya naman kung nakikita nyo. So, sige, walang questions dito. Problem 2. So, I hope medyo clear to, no? More on design part siya. Kasi nagde-design or nag-check tayo ng spacing ng bolts. Pero ulitin ko lang, no? Kapag less than ang mga nakukuha natin sa spacing and distance, i-adapt natin yung minimum. Pero kung mas malaki naman sila, walang problema. Mas safe talaga yun. So, sige, next tayo. So, ready na ba? Yung mga saglit. Sir, pwede po ba magpa-SS sa example 1? So, sige, mamaya na lang siguro to.
screenshot sa example 1. So, proceed muna tayo dun sa next dito. Problem 3. Ang labo ng mga dimension. Anyways, lakihan ko na lang. This is 80, 50, 50. Tapos ito 16, 12.5, 12.5. Ayan. So, sige. Ready na ba ulit? So, this is din, no? Design part din siya. Kasi ang hinahanap dito is yung required number of bolts. No? So, in reality, yung figure dito, hindi talaga ganyan. No? Kasi inaalam natin kung ilan ba yung number of bolts na kailangan sa connection. So, kumbaga, that is only representation kung paano yung magiging layout. No? So, kung ang nakuha natin ay number of bolts is 2, ganyan ang layout niya. Kung 4 naman, ganyan. Kung 6, ganyan. Kung 8, ganyan. So on and so forth. So, sige. Let's start, no? Sabi daw, the bearing type connection shown in the figure will support a service dead load of 300 kilonewton and service live load of 500 kilonewton. So, nadali na kayo dito, no? Service dead load, tsaka service live load. So, kapag ganyan, i-apply natin yung load combination, di ba? For LRFD, 1.1, 1.6. For ASD, pag-add lang sila. So, sige. Try din natin siguro to sa LRFD para mas feel nyo. So, anyways, so continue tayo. Determine the required number of 20 mm A325 bolts in standard hole with thread excluded from shear plane. So, eto kasing scenario na to na naka-exclude yung thread, mas matibay siya. No? Kasi nga, kung naalala niyo yung discussion dati, zoom in ko. Kung naalala niyo yung discussion dati, kapag excluded siya, ganyan ang itsura. So, kumbaga, yung area natin sa shear plane, buo pa rin yung diameter. Unlike kapag included yung thread, mas lumiliit yung area nung shear natin. So, malaking factor yon. Kaya most of the time, excluded siya. Tama ba? Ayan, excluded from shear plane. So, sige, let's start. Bali, start muna tayo dun sa first sentence para at least di tayo nalilito. So, binigyan tayo ng service dead load, service live load. So, ang gagawin natin yan, apply natin yung load combination. So, ang gagawin ko dito, LRFD. Take note, no, dun sa problem 2, dito. Sinolve natin to using LRFD. Tama? So, you solve it on your own using ASD naman. No? So, mag-iiba lang dyan yung mga factor. Pero yung most of the solutions, same na same lang. Mag-iiba lang yan dito sa part na to. Dito lang. No? So, additional lang sa ASD, kayo na magtuloy nun. No? So, mag-iiba to. Pag-add lang naman doon. So, yun lang. At saka yung factor dito. So, anyways, let's continue. So, dito again, LRFD lang. Paano yan? Ang PU natin, 1.2 TL plus 1.6 LL. So, substitute tayo.
1.2, service dead load natin is 300. Plus 1.6 service live load is 500. So, anong answer dito? 1.2 multiplied by 300 plus 1.6 multiplied by 500. So, 1160. 1160 kilo Newton. So, highlight ko muna to. Okay na yan, no? So, ibig sabihin, ito yung actual load. Kasi yan yung service dead load, service live load. So, next tayo. Kunin naman natin yung capacity. Kunin natin capacity. So, ang mangyayari niyan, medyo may mag-iiba lang tayo ng way of solving. So, dito, walang sinabing consider shear and bearing. Pero, sige, tingnan ko. Sige. Mangyayari niyan, no? Since walang sinabing consider shear and bearing lang, pero kung titignan nyo, kung i-consider natin yung plate, ano yung involved dyan? Involved dyan yung ito, no? Itong length na to, which is wala naman tayong given. So, kung wala tayong given, huwag nating ipilit. Kasi ang pinapadesign lang sa atin in this problem, yung number of bolts lang. No? So, ibig sabihin, hindi na natin i-consider yung plate. So, again, kamukha lang nung kanina, shear and bearing lang. Wala din namang tension dito kasi wala tayong loads na pag ganon. Lahat sila pag ganon. So, sige, let's continue. Start tayo sa shear. Sa shear, ano kasing formula nito? Pn muna is equal to F NV area ng bolt. Total area ng bolt. So, next. So, identify muna natin ano yung FNV. So, sabi daw dito, sana? Paano mo malalaman? Ito, A325, no? A325 volts. Tapos, yung thread excluded daw. So, punta tayo sa table. So, ito lang gagamitin natin yan, no? Shear. Pero, hanapin natin yung value nito. Sabi daw, A325. So, ibig sabihin, dito lang ulit tayo titingin. No? Sabi daw, yung thread is excluded sa shear plane. Tama ba? Excluded. Ayun, excluded siya. So, ibig sabihin, excluded. So, ibig sabihin, ito yung gagamitin natin. No? So, ang value ni FNV, ay FNT, ito. Value ni FNV. Pero ang kailangan lang natin is ito. No? So, value ni FNV, 4570. So, sulat natin. FNV is equal to 4570 MPa. Okay, next. Ituloy na natin yung sa shear. So, substitute tayo. 457 multiplied by pi over 4. Ano yung diameter ng bolts natin? Diameter niya is 20 mm. So, ibig sabihin, this is 20 squared. Kaso, kailangan natin yung ang tawag dito? Kailangan natin yung number of bolts, no? So, which is hindi natin alam. Pwede natin siyang i-denote as N, no? Mangyayari niyan is magkakaroon tayo ng value with respect to N.
to end. So, pwede naman tong ganito. Wala namang issue. Or rather, may issue to. So, kapag kasi ganito yung ginawa natin, hindi natin malalaman kung sino ba malaki. Mas malaki ba si shear? Or mas malaki ba si bearing? No? Kasi, di ba, yung liit na value, yun yung mag-govern. No? Hanggang yung variable na n, hindi natin mako-conclude. No? Or mahirapan tayo. So, pero try natin yung mahirap. Sige. Gusto niyo yan. Hindi, sige. Joke lang. Ang gagawin natin instead is kukunin natin siya in terms of per volt. No? Sulat ko dito per volt tayo. Per volt, no? So, ayan. Ito lang yung formula natin yan. Wala tayong number of volts, no? Kasi yun nga yung hinahanap. Pero, may kulang tayong na-consider dito. Baka masanay kayong ganyan, no? So, take note. Double shear ito, no? Double shear yan. Ibig sabihin, kapag nag-fail yung bolt natin sa shear, ganyan yung failure niya, no? Dalawa. So, ibig sabihin, dalawa yung kaya na kina-consider. So, multiplied by 2. So, ano answer dito? 4, 5, 7, 5/4. 20 squared times 2. Baka mali to, no? Ito, double shear. Hindi yan yung number of volts, no? Double shear yan. So, answer, this is 287.14 kilonewton per volt, ano? Per volt. So, para di lang malito, kasi yung sinolve natin ng problem 1 and 2, ano yun? Overall, no? Ibig sabihin, considering lahat ng volt. Pero ito naman, ayan, that is per volt. So, I hope na gigets to. No? So, highlight natin. Next naman, punta tayo sa bearing. So, bearing naman. So, sa bearing, wala namang problema kasi mga nakukuha natin is per volt talaga. No? Kaya nga dun sa bandang huli, ito sa mga previous problem, makikita nyo, ito, no? Ginagamit natin sila. So, ito yung kina-consider natin. So, kumbaga, per volt naman ang analysis natin sa bearing. So, walang problema. So, sige, let's start. Pero before tayo mag-start, i-consider muna natin tong part na to. Consider natin to. Ayan. So, ito yun. Itong plate na to yun. So, I hope nagigets. Or ito na lang. Yan. Yung plate na yan. So, identify natin yung L sub C. So, etong mga bolts dito, sabihin natin pangalanan natin tong 1, no? Tapos ito 2. Kasi hindi natin alam kung ilang piraso, no? Pero yung layout nila same lang, tama? Nasa isang line lang sila, yung dalawa pala, I mean. So, kunin natin yan yung LC nito. Then kunin natin yung LC dito. So, sige, let's continue. So, start tayo dun sa bolt 1. Yung bolt 1, no? Yung LC natin yan, 50 minus kalahati ng bolt. Nagigets ba yun? No? Or kalahati ng hole, sorry. So, sulat natin para, ano. So, for bolt 1, bolts 1. Ayan. So, madami kasi, no? LC is equal to
50 minus diameter ng butas. Diameter ng bolt natin is 20. Diameter ng butas is 22 times 1/2. So, ano answer dito? 50 minus 22.5. So, that's 39 mm. So, natin ko-compare to sa 2 dB. So, 2 times 20, this is equal to 40 mm. So, kumulang pa siya ng isang piraso. No? So, ibig sabihin yan, LC is less than 2 dB. So, i-check natin yan sa table. No? Pero before natin i-check, check natin yung criteria. Sabi daw, assume that deformation is a design consideration. So, punta tayo sa table niyan. Saan ang table? Ito. So, sabi daw, deformation is a design consideration. So, therefore, ito i-consider natin, hindi na natin i-consider yung dalawa. No? So, sige. Sabi daw dun sa bolts 1, yung LC natin 39, yung 2 dB natin 40. So, saan siya under? Sa less than. No? Less than yung LC natin. Therefore, gagamitin natin si 1.5 LCT FU. So, therefore, PN is equal to 1.5 LCT FU. So, substitute. 1.5 LC natin 39. Thickness natin. So, ano i-consider natin thickness niyan? So, I think naalala nyo ito nung plate naalala nyo ito nung plate 2. No? So, may ganitong scenario. So, paano natin malalaman kung anong gagamitin thickness? So, gagamitin natin thickness dito is yung manipis. So, ibig sabihin, gagamitin natin is yung 12.5. Tama ba? So, that is wrong. No? So, hindi yan yung gagamitin natin. Kasi, take note, yung 12.5 na to, kalahati lang ng force yung kinikerry niya. So, let's redraw. No? So, itong P na may 16 mm thickness compare sa isang P. Kasi kapag pinag-add ko yung P over 2 and P over 2, that is P. Di ba? So, therefore, pag-add ko rin yung thickness, 12.5 times 2, that is 25 mm. No? So, therefore, ang mag-govern si 16 mm. Basta yung manipis na thickness. Siya yung una mag-fail. So, sige. So, ibig sabihin nito is 16. Then, multiplied by FU, 400. Wala namang sinabi sa problem. So, compute natin. 1.5 times L sub C, 39, times 16, times 400. Answer is 374.4. 374.40 kilonewton. Per volt to. Per volt is 1. Or volt na lang. Sige. So, hindi pa tayo tapos. Meron pang isang scenario ng bolt. No? Etong bolt 2. So, balik tayo. So, for bolt 2, kunin natin yung value ni LC. Tama. LC is equal to, balik tayo sa kanina. Ang LC natin yan is, kung makikita nyo, 80 minus kalahati ng butas minus kalahati ng butas. Ito yun, no? Ito kasing 80 hanggang dito. Tapos kalahati ng butas tsaka kalahati ng butas. Kaya, mina-minus natin. So, nasaan ang
So, sige. Bali, this is 80 minus 22 kalahati plus kalahati. So, 80 minus 22. Yan na lang. So, that's 58 mm. So, compare natin kay 2 dB. Ano kasing value nito? 2 times 20, this is 40 mm. Mas malaki naman dito yung LC compare kay 2 dB. So, anong gagamitin nating formula for PM? Kapag mas malaki daw, ito yung 58, ito yung 40. So, mas malaki yung 58 or mas malaki si LC compare kay 2 dB. Therefore, gagamitin natin yung 2.4. See? 2.4 dBT FU. Substitute 2.4, diameter ng bolt 20, thickness natin 16, FU natin 400. So PN, ano answer dito? 2.4 times diameter ng bolt times 16 times 400. So 307.20. So 307.20 kilonewton per ball. So, meron tayong tatlong data niyan. Meron tayong una, 287.14, 374, tsaka 307. So, ang mag-govern sa tatlong yan, yung pinakamaliit, which is yung 287.14 kilonewton. Therefore, 287.14 kilonewton per ball. So, yan yung mag-govern. So, okay. So, ano next step natin yan? Next step natin, kunin natin si PU. So, PU is equal to, take note, LRFD tayo. No? LRFD, anong factor kapag LRFD? Sino nag-govern? Shear, no? So, ayan, 0.75. So, ibig sabihin, 0.75 PN. So, let's substitute. 0.75 multiplied by 287.14. So that is 215.36. 215.36 kilonewton per ball. So, ayan siya, no? So, ano next step natin yan? Sir, ba't dalawa yung kinuha natin PU? Take note, ito yung capacity. Yung kanina, yung nakuha natin PU nung una, yan yung actual load. So, anong gagawin natin yan? Gagawin natin, para makuha yung number of volts, equate lang natin PU over PU. Pero take note, PU actual, PU capacity. So, etong formula na to, fix yan. No? Laging ganyan yan. So, paki-familiarize na lang or ayun, no? Paki-familiarize. So, sige, let's substitute. Ano kasing actual load natin? Actual PU? 1160. So, sulat ko unit. No? 1160 kilo Newton. All over, yung capacity natin is, eto, no? Kakakuha lang natin, 215.36 kilo Newton per volt. So, mangyayari niyan, yung volt natin, yung unit ng volt natin, tataas. No? Kasi nasa denominator ng denominator.
So, hindi ko alam kung naalala nyo, no? AD over CD. So, ibig sabihin yan, this is also equal to, pag multiply lang to, AD over BC. So, kumbaga, yung scenario ni Bolt, eto yun. Kaya napunta siya sa numerator. Hindi ko sure kung na-gets, no? Pero, ayan. So, ibig sabihin, number of volts is equal to 1160 over 215.36. So, answer dito, 5.39 volts. Final answer na ba to? Meron ba tayong mabibiling 0.39 na volt? So, wala, no? Ang gagawin natin yan is magra-round up tayo. Always round up. Sulat ko. Round up lagi. For example, kahit 5.01 yan, magiging 6 na. No? Example lang to. Pero, in this case, this is approximately equal to 6 volts. So, eto na yung final answer natin. Sir, baka may magtanong. Sir, what if nakuha namin 6.02? Di ba sir magiging 7 volts yan? Tama? 7 volts, no? Tama, no? Tama na magiging 7 volts kasi ni-round up nyo. Pero, consider yung layout natin. Paano nyo mali-layout yung 7 na ganitong itsura? Buti pa yung 6 pwede. No? Ayan. So, ibig sabihin, ganyan pala yung layout talaga. Hindi ganito. No? Hindi ka mukha sa given. Kasi yung sa given, representation lang yan. Nagigets ba? No? Baka sabihin nyo, ilagay nyo dito sa shear. No? Pag-multiply pa kayo ng 8. So, that is wrong. No? Hindi siya ganyan. So, representation lang to. Hindi kasi talaga natin alam kung ilan yung number of volts. Pero, ayan, ganyan yung layout niya. So, ibig sabihin, yung 6, pwede siya. No? Pero kung 7, paano nyo i-layout yung 7? Hindi naman pwedeng ganito. No? Hindi pwedeng ganyan. Kasi, hindi mo na pwedeng yung LC natin, iba na yung value. Or hindi siya applicable sa pagkuha ng LC. So, dapat, if ever lang, na 6.0 tong sagot nyo, gagawin nyo na siya instead na 8 volts para masatisfy lang yung to satisfy the given layout. Nagigets ba? No? Hindi naman siya specifically by 2, pero kasi, for example, may scenario tayo na ganito pala yung gusto niya layout. Ayan, ganyan. So, kung ganyan, hindi natin gagamitin yung 8 volts. Kasi paano mo layout yan? Possible, i-consider na natin yung 9 volts. Para mangyari, yung layout niya is ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kumbaga, symmetrical pa rin. No? Masasatisfy yung layout. Sir, mapapagastos tayo dyan. Well, ganun talaga. No? Para mas safe naman. Mas madaming volt. Pero ang role nga natin as engineers, nilalasan natin yung gastos at the same time, safe. No? So, mahirap yung staggered yung layout. Bihira lang naman nangyayari yun. Most of the time, symmetrical lahat. So, ayan, no? I hope nagigets nyo. Depende sa layout. Kasi, kung ano yung gustong layout, so, i-design natin. Yun yung trabaho natin. So, sige, may questions ba? Sir, same lang po ba yung FU sa A325 sa A36? Okay.
Nasaan yan? Eto, no? Dito sa mga bearing. Take note, yung FU dito, nakalagay lang siya FU. Hindi niya sinabing FU and FUV. So, ibig sabihin yung FU na to, it is, yung FU na yan is para sa plate. Ito kasi, di ba yung 16, thickness ng plate yan. So, ito naman, diameter ng bolt. Tama? So, ito, FU. Kung ano yung FU ni A36. Kasi wala naman tayong FU or A325. Meron tayo dyan, FNB, FNT. Nagigets ba? Tapos may question pa. Bali may n is equal 1 pa rin po ba sir sa per bolt? Wait lang. Bali may n equal 1 pa rin po ba sir? N equal 1. Okay. Actually, no, yung ginawa natin, parang ganyan siya, Joshua. No? Parang nilet natin na yung number of bolt natin is 1. Kaya hindi natin siya kinonsider sa solving. No? Take note, not considering the number of bolts. So, ibig sabihin lahat ng kinuha natin dito per bolt sila. Kaya kung makikita nyo yung unit per bolt, tapos dun sa bearing, per bolt, tsaka per bolt. No? So, ayun lang. Pero kung yung question mo is pwede bang maging 1 lang yung number of bolt, so ang minimum natin is 2. No? Na-explain ko yan nung first topic natin dito. Minimum natin always is 2. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng connection na isang bolt lang. No? So, hindi pwede yan. Kailangan minimum of 2 bolts. So, yun lang. May questions pa ba? Sino nagtatas ng may? Yes, Ray. Saan? Yung double shear. Yes, kapag double shear, dun lang minumultiply ng 2. Kasi kung makikita nyo dun sa previous problem natin, dito, hindi naman siya double shear, no? Single shear lang. Kaya kung makikita nyo yung shear, ito is yung number of bolts. Wala tayong multiply ng 2, no? Kasi hindi naman siya double shear. Single shear lang. Same as dun sa problem 1. Sa problem 1, ito, shear, no? So, ito, yan yung or rather, ito pala, no? Yan yung number of bolts. So, wala tayong times 2 dito kasi hindi naman siya double shear. Makikita nyo sa figure, ayan, single shear lang. Ito lang yung area, no? So, yun, no? Tandaan nyo lang, it's either ipapakita sa figure or sasabihin sa problem na double shear siya. Pero in this case, pinakita sa figure, kailangan alam natin na double shear dapat siya. Pero kung hindi naman papakita sa figure, for sure, sabihin naman yung kung anong condition, kung single shear ba or double shear. Kung walang sinabi, assume single shear. Ganun lang. So, question, sir, ask ko lang po, sa block shear, pwede po ba magkaroon ng diagonal na area doon sa ANB or ANT? Actually, Joshua, possible magkaroon ng diagonal. No? Baka sinakapag-research ka. So, possible yan. No? For example, or maganda dun sa sa kanina. Ay, dun sa problem. Eto. Ay, hindi. Pangit pala dito. Anyways, ito na lang gawin kong scratch.
So for example, ang sinasabi mo, Joshua, is ganito. No? So for example, ganyan. Tapos yung load natin nandito. So pwede kang magkaroon ng black shear pag ganito. Possible yan. No? Ano lang ang mag-iiba dyan? Yung ANT mo, walang problema. Magkakaroon lang ng, yung ANT ang may problema pala. Sorry. So dito, i-consider mo yung S squared over 4G. Nagigets? Times thickness. Kasi meron tayong staggered. Pero don't worry, Joshua. Hindi nag-govern tong ganito most of the time. No? So yung binibigay ko sa inyo is yung mga medyo realistic naman na mag-govern. And bihira lang yung ganitong connection. Sinasabi ko nga lagi, more on symmetrical lagi tayo. No? Ayan. So, ayun. So I hope na gets na. So yun lang. Pero kung curious ka, paano yun, apply mo lang to. Bali yung sa shear nun, wala tayong shear. Kasi pag ganyan siya, no? Diagonal. Pero if ever, wait lang, no? May nagre-raise ng hand. So, tapusin ko lang to. If ever naman, ang failure natin is pag ganito. Yan, pag ganyan, no? So, naiwan to. Nabaklas yung sa right side. So, ang mangyari niyan, yung ANT mo, eto. Tapos, pang ANT. No? Ito yun, yung sa shear. So, ganun lang siya. Medyo complicated na tong part na to. Pero, yun lang. Kapag may diagonal, under siya kay tension. Kasi, di ba, module 2 natin yun. So, yun lang. Sino yung nagre-raise ng hand kanina? Ayun, yes, Ray. Yes. Sige, unahin natin kung bakit siya double shear. Kasi, kung makikita nyo, nakasandwich yung 16mm sa dalawang 12.5. So, kung paano natin mabivisualize yan? Nakaganon. Ewan ko kung nakikita nyo yung ano. So, kumbaga, dalawang area yung involved. No? So, bali, ito nga, in-highlight ko. Highlight natin ulit. Itong area na to, zoom ko. Ito, and ito yung involved. Kaya siya na-consider na double shear. Pero dun sa, tingnan natin yung problem 1. Dito naman sa problem 1, single shear lang siya. Kasi, eto lang yon, no? Isa lang. Nagigets? Nagiging double shear lang siya kapag meron ka pang isang plate dito. Ayun, meron ka pang failure dito. So, yun yan. Tapos, dun yes, sige. Okay. So, depende sa problem yon, Ray. No? Pwedeng hindi i-consider yung bolt sa single shear. Paano yun? Paano nyo malalaman? Kapag hinahanap yung number of bolts, dun ba sa problem 1 hinahanap? Given na kasi yung number of bolts dun sa problem 1. Check natin. No? Check natin yung problem. Ayan. So, meron daw tayong bolts na 22mm. Tapos yung layout binigay, and sa problem, hindi naman pinapahanap yung number of bolts. So therefore, ito yung layout talaga. Bali, 4 perasong bolts. No? Dating naman sa problem 2, same din yata. Hindi naman pinapahanap yung number of bolts, pero 4 yung
bolts natin sa figure. So therefore, we consider it as yung number of bolts na 4. No? Kaya dito naman sa problem 3, pinapahanap yung number of bolts. So ibig sabihin yung layout natin dito again, hindi yan, o hindi natin masasabing tama. So kasi yung tamang layout pala is ito. Kasi 6 lang yung na-compute nating number of bolts. So mangyayari niyan, to answer that, yung pag-consider na number of volts depende sa problem. Unang-una, i-check nyo kapag pinapahanap yung number of volts, i-compute nyo lahat per volt. Kapag naman hindi pinapahanap yung number of volts, i-consider nyo yung number of volts sa solving. Ganun siya, no? Regardless kung single shear, double shear. Walang connect yon kung i-consider mo yung number of volts. So, depende siya sa problem. Basta yung tandaan nyo kapag tinatanong yung number of volts, dun nyo hindi i-consider number of volts. Kasi nga, hindi pa natin alam. No? Unlike kung hindi naman tinatanong yung number of volts, pwede na nating i-consider yung number of volts. Kasi, ibig sabihin nun, yun talaga yung number of volts. Yes, sabi ni Jerry, presentation lang yata yun ngayon, kaya hindi na-consider. Yes, tama yun. Yung 8 pieces na to, yung 8 na butas na to or bolts na to, hindi natin masasabing 8 talaga yan. Representation lang, again yan. No? So, ganyan lang yung layout niya. So, meron tayong dalawang lines na merong mga bolts. So, hindi siya specifically na 8 talaga yung butas. Kasi, hinahanap natin yung number of bolts. No? So, I hope okay na yun, Ray. So, hindi siya nakadepende kung double shear or single shear. Nakadepende siya dun sa problem. Kung pinapahanap yung number of volts or hindi. No? Okay na ba? Okay, sir. Yes, Renz, Lalo. May question ba? Sige, tanong nyo na, no? Medyo overtime nga lang. May pasok ba kayo kay Sir Randall? BSD? Wala. Yes, Jeric. Sir, pwede pa pong pa-explain yung about po dun sa excluded pati included na threads po? Yung concept lang. Kasi kung Yes. sige. Kasi kung given naman yan sa problem, yung statement, titingnan nyo lang dun sa table. Walang problema. Pero kung gusto mong malaman ng husto, okay. Lang. Tayo sa dito na lang. So, paano ba yung thread daw excluded sa shear plane? So, unang-una, identify mo yung shear plane. Yung shear plane, eto yan. In top view, no? In top view, pabilog yan. Area yan. No? Shear plane. Nagigets ba? So, next. Ano yung sinasabing threaded excluded? So, kung maalala nyo yung mga tornilyo nyo, or yung kung nakita na kayo ng tornilyo, no? Meron silang mga threads. Tama? Kadalasan yan, all throughout the length, may thread siya. No? Pero yung sinasabing thread is not, or thread is excluded, ibig sabihin, walang thread dito sa shear plane. So may ganyang bolts. No? Dinidesign yan, fabricated. Pero again, most of our bolts na alam natin, threaded yan all throughout, di ba? So kapag naman sinabing not excluded, ibig sabihin, included siya sa shear plane. Ibig sabihin yung thread natin is, ayan, no? Tumama siya kay shear plane. So yun yung difference nung dalawa. No? Mas malakas kasi ito, mas prefer natin to compare dun sa isa. Kasi kapag may thread yan, yung area natin dito, varying. Ewan ko
Basta yan, varying. Ako tama spelling ko, no? Varying. Unlike dito, yung maximum na talaga. Yung pinakamalaki na talagang area. Dito varying kasi may trend nga. So, ayun. No? I hope okay na yun, Jerry. Okay, sige. May other questions pa ba? Yun lang, no? Baka kasi di nyo ma-imagine na, sir, may ganito pala, no? Ang alam namin, ganito lang lahat. So, eto kasi commercial, no? Available sa always. Yes, Ashley, may question? Sir, bali i-consider lang po yung double shear pagka po hinahanap yung number of bolts. Tapos pagka po given na po yung number of bolts, di na po consider yung double shear or single shear siya. Okay, so same scenario dun sa question ni Rayan. Yung pag-consider ng number of bolts, hindi siya dependent kung double shear or single shear. Depende siya sa problem. So for example, no, itong problem 1, try natin modify ito. Try natin modify. Sabi daw sa problem 1, for example, sabi the number of bolts. So, ibig sabihin, sa solution natin dito, di ko naman guguluhin to, no? Baka magulo. So, dito, for example, ayan, sa shear, red na lang. Yung PU natin yan is 0.6 pm, di ba? So, this is equal to 457 pi over 4, 22 squared, hindi na i-consider yung number of volts. So, magiging answer nyo nandito is, for example, answer dito is 100, no? 100 kilonewton per volt siya. Nagigets ba? Per volt. So, depende sa problem. Kapag sinabi sa problem, ayan, determine the number of volts. So, dun nyo hindi i-consider yung number of volts kasi technically, hindi natin alam. Kasi technically, yun yung hinahanap natin. I hope nagigets, no? Hindi siya dependent kung double shear or single shear. Dependent yung pag-consider nyo na number of volts sa problem. Kung pinapahanap siya sa problem, hindi nyo i-consider yung number of volts sa solution. Kumbaga lahat ng answer nyo per volt. Kapag naman hindi pinapahanap yung number of volts sa problem, doon nyo i-consider yung number of volts na nasa figure. Try naman natin sa problem 3. What if sinabi dito, determine the, determine the strength lang. Hindi niya pinapahanap yung number of volts. Sabi lang dito, example, determine the strength. Kanya lang, no? So, hindi niya sinabing determine number of volts. So, ibig sabihin, yung solution natin dito, i-consider natin na 8 volts. No? Nagigets ba? Pero dahil tinatanong dito number of volts, representation lang yung nasa figure. Okay na ba? No? Nagigets ba? So, ulitin ko lang, no? Ito yung tandaan nyo. Hindi dependent sa single shear or double shear. Depende sa problem. No? Depende sa problem kung i-consider nyo yung number of volts or hindi. So, ayun. Malamang kung pinapahanap yung number of volts, hindi mo siya mako-consider kasi nga pinapahanap siya. Pero kung hindi naman pinapahanap yung number of volts, i-consider na natin yung number of volts na nasa figure. I hope okay na, Ashley. No? Medyo nalito dun sa nagkaroon ng double shear and pinapahanap yung number of volts na pagsabay ko. So baka isipin nyo laging ganon. So hindi. No? Depende lang siya sa problem. So, other questions pa? Wala kayong pasok kay Sir Randall? Baka malate kayo,
So wala nang questions. Okay na ba tayo? So may nagre-request na screenshot yung problem 1. So, Sombra start. Sige. So, sa gusto mag-screenshot ng problem 1, ayan, si Fabian. Pwede na. Next tayo. Yan muna. Sige. So next. Yan. Next naman. Yan muna. Okay, next. Yan muna. Medyo mahaba kasing problem 1. Talagang lahat kinonsider natin. So, okay, so next. Yan. Yan. Tapos na yata niyan to. Okay na to. So may other questions pa ba dun sa problem? Screenshot na lang po. Okay. Nga pala. So okay na po na problem 1. So punta tayong problem 3. So natin start. Ang dami ng kalat, no? Pero sige, kung nakinig naman kayo, mag-yes yung mga kalat-kalat ko dyan. Sige, so screenshot. So, okay na. Next tayo, kay bearing naman. Bearing bolt 1 muna. Yan. Next, bolt 2. Okay. Last. Ayan. So, ayan, no? Tapos na tayo sa ganyang scenario, no? Yung scenario na yan is wala pang eccentricity. So, next meeting yan, consider na natin yung may eccentricity. Yun yung medyo mas madugo. Kung madugo na to, mas madugo pa yung may eccentricity. So, yun lang. Para at least prepared kayo mentally sakali. So, yun. If wala nang questions, no? Okay na tayo. So, if wala nang questions, so okay na, no? Magbibigay pa po ba kayo ng module yan? So, wait lang. May question pala ako. Nabigay na ba yung module 4 and 5 nyo? Hard copy. Nabigay na? Okay, no? So, ang wala niyan is itong module 6. So, si module 6 sa compilation nyo, no need to include na siya, no? Kahit wag nyo na munang include, pero magbibigay ako ng, hindi soft copy, magbibigay ako ng pictures, no? Hindi kasi talaga pwede magbigay ng soft copy. Bibigay akong pictures ng module 6 sa Google Classroom. Pero no need to print that. So, yun. No? The module 5 lang yung compilation. So, sige, if wala nang questions, no? So, okay na tayo. Thank you sa pakikinig. Kahit medyo magulo talaga yung ngayon, no? Magulo yung topic. So, yun. Sige. Thank you and ayun. Okay na. Pwede na tayong mag-tip. Sige. Good day, sir. Thank you po. Sige. Day po. Good day. Thank you po. Good day po. Good day po. Ingat kayo lagi. Bye-bye.